Ang layo na nga ng itsura ng dating rest house. Ay, eto na nga siya ngayon mga guys. Grabe, ang ganda na niya. Kaya ngayong araw, samahan niyo muna nga kami. Kasi ngayon na nga tatapusin yung pagla-landscape dito. Maaga nga akong gumising ngayon na bago ko nga simulan yung vlog. Shout out ko muna daw yung dalawang pimples dito. Dumating na nga yung mga nagtatrabaho mga guys. Nandito na nga yung mga in-order nating mga bato. Ayan yung mamaya na ilalagay sa mga paligid ng halaman. Na isa rin yan sa mga nakakapagpaganda dito mga guys. Na dito nga rin sa Gedli ng swimming pool. Nagpalagay pa nga ako ng mga halaman. Na mas nakakaganda pala dito sa loob mga guys. Kapag maraming halaman. Ako mga guys. Unti-unti nagugustuhan ko na nga yung mga halaman. Baka sa susunod na araw maging plantito na ako. Pinalibutan nga lang din ng kuya ng mga batuin dito sa gilid ng halaman. Kasi para magkaroon nga daw siya ng design. Gusto ko nga sana silang tulungan dyan. Kaso kapag baka tumulong ako mga guys, pumangit yung gawa nila dito. Kaya pinaubaya ko na sa kanila mga guys. Kasi 40 nila to. Na di ko pa nga napaayos nga tong Gedli ng pader mga guys. Kasi nag-iipon pa ako. At saka may kailangan din akong hintay bago rin ayusin yan mga guys. Pero ang ganda na nga dito sa Gedli ko dito mga guys. Ayun sa na naman ginawa ni na kuya dito. Ayun bang parang hallway. Ayun bang pinakadadaanan mga guys. Papunta pa dun sa may puso ko. Ang bilis nga kumilos sa mga nagtatrabaho dito. Kanya-kanya nga sila ng toka ng trabaho. Kaya di ko tuloy alam mga guys kung sinong uunahin kong i-video. Tulad nga ni kuya, dito nga siya sa may tapat ng swimming pool. Ang galing mo mga guys. Kasi na-design pa nila yung sa may malaking bato. Simula nga na dumami yung halaman dito. Ang dami ko na rin nakikitang dumadapong paru-paro. Gusto talaga nila dumadapo sa may bulaklak no. Na nagpadagdag pa pala kami dito ng graba. Kasi nagkulang nga yung nabili namin kahapon. Grabe mga guys. Habang tumatagal, paganda na nga paganda dito. Hindi lang pala graba yung lalagay dito mga guys. Umorder pa nga kami ng buhangin. Kasi kakalat pa nga to sa paligid. Na bago nga lagyan to ng artificial grass mga guys. Kailangan muna talaga siyang mapantay para kapag natatapakan to, hindi siya masyadong mabato. Na may nabasa rin pala ako sa nag-comment dyan na bakit hindi daw tunay na grass yung ilagay ko dito. Na gusto ko rin sana yun mga guys. Kaso nga lang, kapag kasi totoong damo na yun nandito, kailangan mong bantayin yun. Alagaan na baka buong araw mga guys. Inalagaan ko na lang yung mga damo dito. Basta mas gusto ko nga tong artificial grass. Na eto, di na to hahaba. Na kung inaalala nyo naman, na mabilis tong kumupas. O masisira lang din kagad. Na hindi siya ganun mga guys. Kasi yung high quality na kayo binili natin. Ayun bang hindi basta-basta nasisira. Kahit magtatalo na daw ako dito mga guys, hindi daw to masisira. Pero kung dito naman din ako araw-araw nakatira mga guys, posible ko na maalagaan yun. Pero sa ngayon nga, eto muna yung ilalagay natin. At saka nakaka-aesthetic din kaya to mga guys. Promise, magiging maganda to yung kalalabas na nagpalagay din pala kami dito sa gilid. Na kapag nandito ka sa taas mga guys, eto na nga yung view mo dito papunta sa may kubo. At tapos dito rin sa kabila, papalagyan na rin natin ng artificial grass para mas luminis talaga siyang tignan mga guys. Alam nyo ba, ilang araw talaga ako hindi nakatulog dito mga guys. Kasi iniisip-isip ko talaga to kung paano ko nga ito mapapaganda. Na di lang kasi ito madadala sa linis mga guys. Tapos kakascroll ko nga, nakita ko nga tong lettuce garden. Na sila nga yung tumulong sa akin ngayon mga guys para mapaganda nga itong buong rest house. Na para bang konti na lang siguro niya yung lilinisin natin dito mga guys. Na napatag na nga ng buhangin dito. Hindi na siya mabato. Kaya siguro masarap ng tambayan yan dito mga guys. Nandito pala sa parting to mga guys. Wala pa akong plano dito. Hindi ko alam kung nung gagawin rito. Na kung mag-aalaga kasi ako dito mga guys. Baka kasi di naman ako makaalis kasi wala mag-aalaga sa kanila. Kaya suggest na lang kayo mga guys kung ano magandang gawin rito. Gawin kaya na lang natin to ng swimming pool mga guys. Pero bahala na si Batman. Basta eto nga, malapit na talaga tong matapos. Kasi dito na nga sa finishing sina kuya. Na pina-extend ko pala dito yung isang space mga guys. Para kung may darating man na bisita, dito na lang sila pwedeng mag-park ng sasakyan. Nakalinis na nga dito. Kaya ito transaction ko na doon ng konti mga guys. Diba ang linis na? Ang ganda na dito mga guys. Mukhang pwede yata ito maging playground. Pero di pa nga ito tapos mga guys. Kasi kailangan pa nga nilang gupitin yung ibang parte. Para mas luminis talaga siyang tignan. Grabe oh. Parang nasa ibang lugar na nga ako dito. Nagpalagay pa nga kami dito ng stepping stone mga guys. Para ba hindi talaga masyadong naaapakan yung mga damo. Nakawawa kasi yung damo mga guys kapag naapakan yan. Kaya bago ko ipakita yung finish look, ipapakita ko muna yung dating itsura ng rest house. Ayun lang, bye!
Birthday nga ngayon ng aking kaibigan na si From This to This. Na sobrang saya nga niya ngayong kaarawan niya. Kasi paano ba naman, in-effortan natin siya gawan ng cake ngayong birthday niya mga guys. May gift ako sa'yo. Na this oras na nga ako sa pamamalengke. Nakinumpleto ko kasi yung mga ingredients mga guys. Kasi ngayong gabi gagawa nga tayo ng cake. Nahulaan nyo na lang siguro dyan sa comment kung sino yung pagbibigyan natin. Ito nga yung lagi niyang sinasabi. Mamaya na siguro yung to this mga guys. Kasi di pa natin to nagagawa. Nakinumpleto ko nga yung mga favorite niyang chocolate dito. Kaya ito yung gagawin nating flavor sa cake niya. Na mabilis lang din naman gumawa ng cake mga guys. Kaya kung may gusto rin kayong pagbigyan, pwede niyo rin tong gawin. Kasi saglit lang din talaga. Naglagay lang ako ng graham, melted butter, tapos ayun tapos na. Ay hindi pa pala. Basta ito yung sa mga pinakapalaman sa loob. Ayun ba sa pinakababa ng cake. Tapos itong mga chocolate naman mga guys. Ito yung pantatoppings natin. Ayun ba sa gedli ng cake mga guys. Nakada bukas ko nga yung iba lusaw. Kundi naman lusaw napuputol. Kaya sa mga oras nga na to, pinapanalangin ko na sana makabuo naman ako ng bilog dito. Na nakabuo naman tayo mga guys. Kaso nga lang parang ang pangat ng resulta. Mukhang lusaw yung tsokolate. Kaya di ako satisfied dito. Kaya lalabas ulit tayo mga guys kahit gabing-gabi na. Na alam niyo, buti na lang may malapit na 7-Evelyn dito sa amin. Kasi nakahanap pa nga tayo ng pamalit. Na birthday niya na kasi bukas, kaya kailangan nating matapos to. Na alam niyo mga guys, tinatanong kami araw-araw kung ano bang meron sa amin. Sakto may mga choices ako dito, hulaan nyo na lang. Letter A, Sinta. B, Bestie. Letter C, crush niya ba ako? Or letter D, self-love muna kami. Siguro makakahula dyan mga guys, bibigyan ko ng isang tsokolate. Basta nasa 4 na choices na yun. Na ang ganda na nga ng chocolate no mga guys. Na kanina kasi talaga, di mo maintindihan. Na yan, tingnan nyo pantay-pantay na oh. Tsaka nakakatayo na ng maayos. Kanina kasi parang pila yung mga tsokolate. Na baka kasi sabihin no, hindi ko ginandaan yung cake niya. Kaya naman ang maayos ko na nga to sa gedli. Nilagay ko na nga tong namekos nating graham kanina mga guys. Pagpasensyaan nyo na rin pala mga guys kung mixer ng bawang yung gagamitin ko dito ha. Wala kasi talaga ako pang mix dito. Ngayon pang mix ko nasa bahay. Na ito nga yung pinakalaman talaga ng cake. Na hindi naman lahat chocolate. Kasi para hindi nga siya nakakaumay. Ang epekto naman pala itong pang-mix natin mga guys. Kasi tingnan niya mukhang maayos naman. Kaya para matapos na to, nilipat ko na nga rin siya dito mga guys. Na mukhang maganda yung kalalabasan nito ha. Natambang ko na. Excited na tuloy ako. Na meron din pala akong dark chocolate dito. Na ito nga yung pang toppings natin sa taas. Na para mas bumalansi lang yung lasa. Na di nga umabot yung dark chocolate. Kaya yung mga natira kaninang chocolate mga guys. Ito na lang din yung tinappings ko sa taas. Na okay na to, kaya palalamigin na natin. Pero bago nga tayo matulog, nagpapalobo na rin ako ng lobo dito. Kasi kanina nung bumibili ako ng mga sangkap, nakita ko rin itong mga lobo. Kaya sabi ko, isasabay ko na. At eto nga, nakapalobo nga tayo ng 5. Na fast forward mga guys, eto pagising ko, kinuha ko kagad yung cake. Na kinakabahan nga ako dyan kasi baka mahulog. Pero makapit naman siya mga guys. Kaya nakakatayo naman tong cake. Ano sa palagay nyo dyan mga guys, maganda pa itong nagawa natin. I-rate nyo nga dyan ng 1 to 10. Basta dapat lahat sagot nyo 10 na. Chot! Dumating na nga siya mga guys. Kaya kinuha ko nga natin itong pinagpuyatan ko para ma-surprise na natin siya. Tot, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, me. Ay, Erika pala. Sana lahat ng winish mo matupad. Kasi deserve mo naman lahat ng blessings. Uy, thank you. Gift ako sa'yo. Okay mo ha? Okay. Open mo lang. Uy, di na ako ready yan. Uy!
Tawan-tawa nga siya dyan mga guys. Kasi relo yung niregalo ko. Na nang isang araw kasi, tinatanong ko siya kung ba't sa cellphone siya tumitingin ng oras. Eh may suot naman ng relo. Ayan pala, di daw gumagana. Kaya buti na lang mga guys, nagustuhan niya naman yung relo. Kaya naman happy birthday ulit sa kaibigan ko. Sana masaya ka ngayong araw. Sige na mga guys, masyado na mahaba yung vlog ko. Basta ayun lang. Bye-bye! From this to this. Opo, ako muna yung magvo-voice over. Kaya sabay-sabay tayong mairita sa boses ko. Nakikita ko pala yung niluluto ni Chawot, nagugutom agad ako. Sana all talaga cookie rin. At eto nga, magsasara na kami ng tindahan. Huy, hindi, magbubukas pala. Naalala ko nun, pangarap kong magkaroon ng tindahan. At buti na lang hindi natuloy kasi mangungupit lang ako. Kaya wag niyo akong tularan. Naglinis na nga ako sa labas kasi namalengke si mama. Huy, nakikimama. Na para bang anak din ako, no? So habang wala pa yung nanay ko, ako muna yung magtitinda dito. Sakto, nagugutom na ako tapos meron akong nakitang suman. At dahil dyan, titikman na natin. Masarap naman pala kahit walang asukal. At eto nga, dumating na si mama. Nag-request nga siya na ako daw magluluto. Napaisip tuloy ako kung anong iluluto ko na naman. Grabe, masasabi ko talagang napakasipag ni Chawon. Kaya niya maglinis, magluto. Kaya siguro eto na yung sign para magsipag na rin ako. So eto nga, nililinis ko na yung bango. At grabe, matrabaho din pala ginagawa to. Kung ako yan, bibili na lang ako sa fast food. Nabilib nga ako sa kanya kasi marunong siyang maghiwa. Nako, pwede na talagang mag-asawa si Chawon. Kaso naalala ko, wala pala siyang jowa. Aray ko. So ayan, naglagay na ako ng toyo kasi toyoin naman ako. Huy, hindi ganun. Naglagay na rin ako ng kalamansi. Tapos ayan, minekos-mekos ko lang siya para lahat malagyan. Naalala ko noon, hindi talaga ako kumakain ng isda. Eh kasi naman ilang beses na akong natinik, no? As in, sinusumpa ko na talaga siya noon. Pero kapag tumatanda ka, nakakain mo na yung mga dating hindi mo naman kinakain. Ayan, nadala tuloy ako sa kwento. At dahil dyan, magluluto na tayo. Sana talaga sa susunod, turuan na din niya ako magluto. Kaso baka mataas yung sweldo niya, kaya wag na lang. Baka pwedeng gamitin ng kaibigan ka. So ayan, binabad ko na sa harina etong bangus natin. Opo, ifa-fry natin yung mga isda. Sa nakikita ko, parang madali lang din siyang gawin, kaya kahit kayo pwede niyo siyang gawin sa bahay. Alam niyo ba yung isda na butas-butas? Di fish ne. Uy, wali. Nandito na nga ako sa punto na nagugutom na ako dahil sa nakikita ko. Eto yung gusto kong ulam, yung maluto. Pagkatapos sa isda, iluluto naman natin yung mga patata. May pagalaw-galaw pa, aba, parang nagpapakitang gila. Sinabay ko na rin tong carrots, pati na rin yung bell pepper. Ano, kinakaya pa ba ng tenga niyo yung voice over ko? Kasi sabi ni Chawot, pwede na daw pang ringtone yung boses ko. Kasi kung gaano siya kahinhin, ganun naman ako kaingay. Naglagay na rin ako ng bawang, sibuyas, tomato sauce. Opo, pati na rin sili. Ako pa naman yung tipong kapag kumakain ako ng sili, mas masarap akong kumain. Kaya sana masarap talaga yung kalalabasan neto. Kasi kung hindi, ligwak ka talaga sa akin. Huy, pala desisyon ka. Nagtataka na nga ako sa luto ko, parang pa-spaghetti na to. Kumbaga pasta at hotdog na lang ang kulang. Tapos sabay mo pa ng kanta na happy na birthday mo pa. O diba, puro kalokohan na lang ang alam ko, sa puntong to, natatakam na ako sa luto ni Chawon. Baka naman pagluto mo na ako ng seafood. Nilagay ko na din isa-isa yung mga bangus. At sana naman dinagdagan niya yung luto niya para mabigyan niya din ako. O diba, nakikita yung ugali ni Chawot. Naalala ko naman yung mga ingredients, kaya pwede ko nang gawin to sa bahay. At finally, natapos na rin ako magluto. Akala ko puputi na yung buhok ko bago matapos. Kaya naman, tikman na natin. Kinakabahan nga ako kasi baka hindi masarap. Pero grabe, ang sarap pala ng luto ko. Parang nakalimutan ko yung pangalan ko sa sobrang sarap, ate. Sigurado kapag natikman nila mama at ate to, magugustuhan din nila. At eto nga, pinatikim ko na kay mama. Kabado 20 pa ako dito, pero at least approve kay mama. O Erika, sa susunod, ikaw naman. Ayun lang. Bye!